Breaking news, heto na, inaabangan ng lahat. PRRD makakalaya na mastermind, pagdakip PRRD mananagot. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balita ng Masa. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita ng Masa at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Kaya ito po, isang taon na pong nasa dahig si PRRD. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na inihahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay, at isa dyan si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. At nakakalungkot man, yung matanda ay ginawa ng lahat para sa bayan natin. Yes. Tapos, trinaydor pa siya nitong si Bongbong Marcos. Bagamat ganun man, nito kumakalat ito yung mga sabi-sabi. Kaya nga, tanong ko sa inyo, nadinig nyo na rin ba ito? Dahil nakarating sa akin, hindi po natin alam kung ito ay totoo, pero malaki ang tsansa, di umano, na makalaya na si PRRD. Sana tama yung nakarating na balita sa atin, at kung nakarating man sa inyo, magpatuloy tayong umasa at huwag tayong mawawala ng pag-asa sa pangyayaring ito. Good news yun kung gano'n na makakalaya pala ang ating dating Pangulong si PRRD at yun naman talaga yung hinihintay ng lahat, no? Isang taon na mula nang maganap ito sa loob ng isang eroplano sa NAIA. Warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing noon sa Hong Kong. Inaresto dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap ang isang dating Pangulo ng Pilipinas sa ICC Pre-Trial Chamber noong March 14, 2025. Yung Rodrigo Roa Duterte. Isang taon matapos maaresto si Duterte, nagsama-sama ang mga taga-suporta niya sa isang misa sa Davao City at ipinagdasal ang ligtas na pagpapauwi sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity. Ako, ito Ito kita nyo kung ganong karami ang taong nagmamahal kay PRRD nung nangyari yan yung pagdakip sa kanya ng ICC. Ay hindi pala pagdakip pala. Pagdala ng mga kapwa natin Pilipino kay PRRD doon sa ICC. Kasi nga, di ba, sinabi naman ng ICC, hindi naman sila, kumbaga, hindi naman sila talaga yung may ano dyan talagang dinala lang sa kanila Problema, tinanggap nila. Siyempre, tatanggapin nila kung meron talagang taong nasa likod ng ICC na nagsasabi sa kanila na kunin nyo to. Diba? Ganun yan. Yung iba kaya, no, sa susunod, yung mga makukulong, no? Kung halimbawa, may makukulong, na halimbawa na, ano lang to sa Pantaha. May makukulong na nakapwesto ngayon. Ano sa tingin nyo? Ganito rin kaya yung suportang ibibigay ng mga tao sa kanya na palayain siya? Sana nga, di ba? Na ganito rin karami katulad kay PRRD. Sakto yung sinabi ni BP Sara. Oo. Alam nyo, hindi namin nasasabi to dahil kami maka-Duterte. Kung just in case may mangyari dito, mangyari ito kay Bongbong Marcos, itaga nyo sa bato. Tandaan nyo tong sasabihin ko rito. Hindi rin ako papayag. Sasabihin ko mali din yun.
bakit nyo diyan iimbestigahan? Dito nangyari. Tama. Filipino citizen. Tama. Dapat Pilipino ang mag-iimbestiga. Filipino court ang may jurisdiction. Kaya nga ganyan yung sinasabi natin. Kung may pagkakasala si PRRD dito sa mga kapwa Pilipino diyan sa crime against humanity na sinasabi sa kanya, dapat dito talaga siya, dito siya imbestigahan, dito siya litisin. Dahil mga Pilipino yung mga nai-involve dito. Wala namang nai-involve na taga-ibang bansa dito. At saka yung sinasabi nila, masa yung ginawa ni PRRD na parang yung crime na gano'n, masa. Hindi naman gano'n. Di ba? May mga nagsasabi na gano'n. Kung tutuusin, kung gano'n talaga yung ginawa ni PRRD, hindi na tayo nakaupo o nakatayo dito ngayon. Lahat ng tao. Di ba? Yung turing kay PRRD, kala mo Hitler. O di ba nung panahon ni Hitler? Bata, matanda, may ngipin o wala. Di ba? Lahat nagiging biktima ni Hitler noon. Talagang inuubos niya yung mga tao noon. Kay PRRD, sino ba? Sino ba yung mga inaano niya? Di ba yung mga taong nagpapakalat ng masamang bisyo dito sa bansa natin na sumisira sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na sa mga kabataan? At yung bisyo na yan ang pinagmumulan ng kriminalidad. Once na mapasok ka sa bisyo na yan, lahat ng krimen magagawa mo. Dahil kung tutuusin, hindi naman nagagawa ng isang matinong tao yung mga ganyang krimen. Sa totoo lang, kung ikaw nasa katinoan ng pag-iisip, hindi ka makakagawa ng krimen kung hindi ka lasing na lasing. Hindi ka makakagawa ng krimen kung hindi ka lulong sa droga o sabog sa pinagbabawal na gamot. Kita nyo, lahat ng mga kaso na nakikita natin sa mga balita, lasenggo, durugista, sabog. Diba? Yun ang madalas na pinagmumula ng kriminalidad dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Yan yung pinuksa o pinupuksa ni PRRD, yung mga taong gumagamit niyan para hindi na magkaroon ng kriminalidad dito sa bansa natin. Kasi kahit tapikin sila o pagsabihan sila, hindi sila nakikinig. So ang ginagamit ni PRRD diyan, syempre kamay na bakal na. Para talagang mahinto na, kailangang matakot sila. O kita nyo ngayon, hindi na natatakot yung mga kriminal ngayon. Sa harap ng CCTV camera, ginagawa na nila yung krimen. Sa harap ng maraming tao, sa palengke, sa mall, kahit saan, ginagawa na nila. Hindi na sila natututong umilag. Lahat ng tao ngayon sobrang tatapang na. Di ba? Hindi katulad ng panahon ni PRRD. Yun po ang issue dito. Hindi issue dito kung Duterte yan o Bongbong Marcos. Kaya baka sasabihin nyo, bias ako. Hindi po ako bias. Kahit kanino po. Yan lang naman ang hinihingi eh. Kung may kailangan panagutan si PRRD, panagutan ni PRRD dito. Hindi doon. At saka si PRRD naman, gustong-gusto niya naman talaga kung dito gagawin. Wala naman sa kanyang problema, hindi siya against. No? Talagang makikikoopera siya. Makikipag-cooperate siya. Basta dito sa Pinas gawin. Hindi niya pinagtataguan, kaya nga nung nasa ibang bansa siya, di ba? Umuwi siya dito eh. Hindi siya natatakot. Pero may tip na sa kanya noon na sinasabi sa kanya na pag umuwi ka ng Pilipinas, merong huhuli sa'yo. Pero hindi siya natakot, umuwi pa rin siya. Dahil haharapin niya naman talaga eh. Diba? Punto po talaga, sakto yung sinasabi ni BP Sara. Kaya po yung nangyari na yan ay lehitimong kidnapping yan. Yes. At ako, nagre-request ako sa'yo, BP Sara, panagutin mo ang mga taong involved dito. Tama. Kasi hindi po pwede na hindi matuturuan ng leksyon yan dahil magpapaulit-ulit po yan. Pero sa tingin ko, lahat ng mga taong nasangkot dyan kay PRRD sa pagdadala sa dahig, siguradong mananagot dyan. Mas lalong-lalo na kung maging presidente si Sara Duterte. Kaya ayaw nga nilang maging presidente yan eh. Dahil talagang maraming mananagot sa mga ginawa nila. Sa flood control project, sa pagkamkam ng pera ng taong bayan, at lalong-lalo na
sa pagkakadala sa tatay niya ron na hindi tama, na hindi dumaan sa tamang proseso. Tuwing kalaban sa politika, ipadadala sa ibang bansa. Hindi na po iiral ang due process sa Pilipinas. Oo. Yan po ay nagmimistulang martial law. Hindi mo na pahaharapin sa korte. I-airport to airport mo lang. Parang nangyari kay Ninoy Aquino. Meron talagang trend etong Marcos patungkol sa airport. Si Ninoy Aquino pinatay sa airport. So from ibang bansa, dinala si Ninoy Aquino sa kabilang buhay. Ganyan din ang ginawa kay PRRD. Galing sa ibang bansa, tapos dinala diretso sa The Hague from the Philippines. Para hindi ito maulit, BP Sara, request ng taong bayan. It's not because of your father, it's because we deserve it. Tama. Soberanya ng Pilipinas, panagutin mo lahat. Kasi sa totoo lang hindi naman natin kailangan yung ICC na yan na paulit-ulit nating sinasabi dahil meron tayong hustisya dito sa Pilipinas. May korte tayo, may gobyerno tayo. Ginagamit lang ang ICC sa mga lugar na walang gobyerno, walang korte, yung mga taong hindi mapagtatanggol yung sarili nila. Pero dito sa Pilipinas, meron kompleto tayo. 'Di ba? Pero anong ginawa nila? Binaliwala nila lahat 'yon. Binaliwala nila yung karapatan ni PRRD. 'Di ba? Binaliwala nila lahat 'yon, lumabag sila doon. 'Di ba? Parang ang nangyari kasi is yung mga panahon ng mga bayani natin, lagi natin pinag-uusapan na pinatatapon sa ibang bansa. 'Di ba? Kapag ikaw ay kalaban, dalawa lang 'yon, kung bibitayin ka o ipapatapon ka sa ibang bansa, ganun 'yon. Depende sa magiging hatol sa'yo. Ganun yung ginawa nila kay PRRD. At hindi nila ihaharap. Kahit ako, alam ko, hindi nila ihaharap si PRRD dito sa korte sa atin sa Pilipinas Dahil alam naman nila sa sarili nila na maa-absuelto si PRRD dahil wala namang nakikitang mali doon sa ginawa ni PRRD. Sa ebidensya pa nga lang No, sa mga tao na sinasabing na biktima daw ng war on drugs si PRRD, wala sila ganong maiharap. Yung 30,000 nasaan na? Ilan-ilan lang yung pinapakita nila, di ba? Tapos meron pang mga naging biktima daw ng war on drugs si PRRD, pero saan nadali? Nagkaroon ng sakit. Sa iba ang kinamatay nila. Di ba? Yun Nag-involve dito. Hindi lang yung mismong nagdala, kung hindi sino ang kasangkot dito. Na walang basehan at walang maayos na witnesses. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi sila titigil sa paghiling sa ICC ng pansamantalang paglaya ng kanyang ama. Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Inalala rin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-aresto sa ama. Para nila sa kanila, ito ang araw kung kailan kinuha si Duterte sa kanyang mga anak at apo at kung kailan ipinahiya umano ang dating Pangulo sa buong mundo. Ang iba pang taga-suporta ng dating Pangulo. Hindi, doon sa pinahiya, parang sa akin, hindi pinahiya si PRRD. Diba? Hindi siya pinahiya. Walang pagpapahiya na nangyari doon. Kung tutuusin, mas dito natin nakita lahat ng mga taong nagmamahal kay PRRD. Dito lumabas na talagang taong bayan ang talagang tunay na nagmamahal sa mga Duterte kay PRRD. Hindi yung mga kasama nila sa pwesto. Kasi mayroong mga nagmamahal sa kanila ng mga kasama nila sa pwesto, na nakapwesto. Pero mas marami ang may ayaw sa kanila at nakikipagplastikan lang sa mga Duterte. Dito lumabas ang mga plastic at yung mga tao talaga na nasa tabi ng mga Duterte. Lalong-lalo na yung mga taong bayan. Doon natin nalaman kung gaano karami yung sumusuporta sa kanila na hindi matanggap ng mga kalaban nila. Para sa akin, hindi napahiya si PRRD sa taong bayan. Hindi siya napahiya. Mas lalong lumakas
siya sa tao. Mas lalong nagngit-ngit ang mga tao sa ginawa sa kanya. Dahil si PRRD, kung tutuusin, ay inosente. Wala siyang ginagawang masama, kundi kabutihan lang sa ating lahat. Sa Korte Suprema sa Maynila nagtungo. Sigaw nila, desisyonan na ang habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte na humihiling na utusan ng gobyerno na pauwiin ng kanilang ama. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi Yes, nga dinala tama si dun si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inalala rin ni Senator Ako, ito lang sa akin. Dapat talaga, kumilos na ang Supreme Court dito. So, dinala na po ito, 1 taon na. And, pagkakaalam ko ito, this is not the first time na tinalampag ang Supreme Court. Kaya nga, umuugong yung usapin na malapit nang makauwi si PRRD. Dahil, naniniwala ako, bagamat minsan nakakasama ng loob na parang tila ang bagal kumilos ng Supreme Court. Pero pagpatuloy nakakalampagin ng Supreme Court. Oo. Ang Supreme Court po, ang sa tingin ko, ay nananatiling hindi biased. They Tama. will decide base sa batas. At Tsaka dapat talaga is aksyon na ng Supreme Court yan. Kasi talagang walang mga bagay na dumaan sa kanila dyan tungkol kay PRRD. Dapat talaga sa kanila dumadaan yan dahil nandito ang Supreme Court eh. Diba? At saka Supreme Court naman talaga, gaya nga ni Coach Oli, sinasabi niya na hindi nagiging bias ang Supreme Court dahil lahat ng mga nakikita natin is nagiging balanse sila sa mga nagiging desisyon nila. Kaya yun din ang nakakatawa. Pero sa totoo lang, tama rin sinasabi ni Coach Oli na dapat talaga kilusan to ng Supreme Court eh. Kasi hindi talaga tama yung ginawa sa kanila. Para silang binastos. Parang tingin sa kanila ay parang walang kwenta yung hustisya dito sa atin kaya hindi pa pwedeng iharap si PRRD sa kanila. 'Di ba? Parang ano lang sila dito, parang mga display. Parang ganun eh. Binastos sila ng tuluyan. Binastos sila. Dinala sa ibang bansa dahil doon ba? Yun ang dapat? Yun ang mas magaling sa Supreme Court? Dito sa atin, sa Pilipinas? Dinala siya sa ibang bansa? Parang inisip nyo naman na parang ang Supreme Court ay bias at hindi mag-iisip ng tamang desisyon. Parang insulto sa Supreme Court yung ginawa nila. very confident ako. Very confident ang taong bayan. Kaya nga umuugong etong malapit na makauwi si PRRD. Pagbatas ang pag-uusapan at hindi politika, makakauwi si PRRD. I-produce yung habeas corpus, i-produce si PRRD dito sa Pilipinas, hingin po ito ng Supreme Court. Ngayon, kung papayag si Bongbong Marcos or hindi, saka na natin pag-usapan yun. Ang importante, dapat desisyonan ito ng Supreme Court. Alam naman natin Tama. dahil may issue si Bongbong Marcos na hindi sumusunod sa korte. Remember, apakalaki ng utang niya sa estate tax. Final and executory po yun. Dinesisyonan na ng Supreme Court. Bilyon po iyon. Bakit ko alam? Dinidiscuss ko po yun nung campaign period. Hindi po yun desisyon ng mga Duterte. Desisyon po ng korte yun. Hindi bayad na estate tax. Ngayon, hindi na pa nag-uusapan. Oo. Muli po, kinakalampag ang Supreme Court. Mag-decide na kayo ng naaayon sa makatao at higit sa lahat sa batas. Walang pinapanigan. Hindi po namin hihilingin. Kung gusto ninyong panigan ang mga Aquino, okay lang, so be it. Ang sa atin lang, walang kulay, sundin ang batas. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Balita ng Masa at syempre natungayan natin, ayun ha, yung video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.